Hello! September 15, natapos ko na. Kaya lang may dalawa pa akong client na darating from Seattle at hinihintay ko po ngayon. Gusto ko sanang inspirational kasi meron pa akong fruit of the spirit oh. Meron. Pero habang wala, parating na raw sila. Ay, nako. Hindi natin na ano yung na-touch. Nasabi ko na ba yung kindness? Gentleman, fruit of goodness. Fruit of faithfulness. Mayroon pang self-control. Hindi ko pa pala na ano, no? Kasi yung last ko is yung patience, ano? Umabot ako ng mga ilang ano tungkol sa patience. Nagawa ko ba yun? Yung fruit of kindness. Siguro, ang fruit of kindness, it is a quality of being friendly, generous, and considerate towards others, often putting their needs before one's... Ay, sa tingin ko, nagawa ko to. Kasi ito yung sinasabi kong sa friendship ko, may mga tao kasing minsan, kakainin ko na lang, ibinibigay ko pa. Siguro mag-ano na lang tayo. Parang wrap up kung ano, titignan ko mamaya. Imagine it's been a long time. Ilang weeks ba? 2 weeks? 2 weeks ano? Plus yung hindi ako nakapag-live kasi nga po ako'y busy. Ito na po. Pero busy pa rin ako kasi October 15 ang deadline naman ng mga individual. Individual kasi dito sa Amerika, yung ngayon, corporation at saka partnership po yon. Pero syempre, yung mga kliyenteng yon, meron silang individual taxes. Which is, ako, kare-release ko rin ng aking S-corporation. Ay, iyak po ko. Laki ng babayaran kong taxes. Alam niyo po, ang laki po ng babayaran kong taxes. Kaya lang, siyempre, kung ano yung income ko doon sa S-corporation, pupunta sa personal naming mag-asawa. So, parang ganun pa rin ang ano. Kaya lang, supposedly, ayoko magsabi, magkano sasabihin nyo, mayabang ako eh. Yung amount, malaki po. Malaking amount yung aking babayaran. Kaya lang po, glory to God, yung aking tithing last year, nag-tithes po ako sa church namin. Nag-tithes din po ako sa church nila, Pastor Noel. Pero yun po, ginamit ko kasi gross receipts ng M&L accounting. Pero ngayon, kung anong kinikita ko na lang, yung magkano sweldo ko, yun. Kasi super grabe laki. Aside from yung support ko sa Nehemiah, hindi ko alam kung ano, nakikita ko na lang nandito ko sine-check yung mga checking pinadala ko. Oo, marami po akong dami rin, ano? Grabe. Kaya po kayo, pag meron kayong gumawa kayong check, dapat merong meron pong copy. Kasi kung sakali, nakalimutan nyo, kasi ako minsan bigay ako ng bigay, hindi ko alam. Anyway, so, yun po, ang laki. Pero, nung nilagay ko po yung tithing ko, at saka yung mga charity, marami po akong charity. Yung iba naman, kasi isa, mga abused kids, tapos yung iba naman street children, tapos yung iba naman yung isang sa church ko, kinausap ako na kung pwedeng gawin, yung binibigay ko para sa insurance daw ng mga pastors. Sabi ko, okay lang, basta ako nabigay ko na yung aking share every year, nasa inyo po. Tapos naalala ko, last year ba yun? O nung 2023? Oo, tama. Last year. Kasi last year namatay ang mami ko, 2024. Nandun pa ako January. Tapos, kailangan ko magbigay ng dati ko sa church sa LA. So, naalala ko, hinahanap ko. Pero, tumingin po ako sa Zelle. Yung mga Zelle, yung mga pinapadala ko sa church. Anyway, bumaba. Pero malaki pa rin. Kung sa inyo po yun,
bumaba. Kaya malaki din po tulong ang mga tithing, mga church contribution, pag nagfa-file ng taxes. Dito kasi sa amin sa Amerika, pwede namin po siyang i-claim. So, ganun. Tapos, yun nga po, at ako'y natapos na rin. Pero hindi ko pa i-release hanggang October 14. Siyempre, magbabayad po ako. Kaya wala akong pambayad. Next year pa ako magbabayad. Kaya lang meron na akong penalty for sure. Dahil dapat po nag-advance po ako. Kasi dito, kailangan mag-advance payment ka para hindi ka ma-penalize. Ako lagi akong penalty. Pero alam, natutuwa din po ako. Dahil sa mga kapatid ko, laki po ng ang dami kong arrears talaga. Pero ang mga kapatid ko ang nagpahiram sa akin. Alam niyo po, sa totoo lang, totoo yung sinasabi ni teacher din na dapat maging mabait tayo sa magulang natin, maging mabait tayo sa ating mga, ito na yung fruit of kindness, no? Mabait din po tayo sa mga kapatid natin. Huwag tayo mag-aaway-away kasi po in the end, ang magtutulungan po ay mga kapatid. Doon ko napatunayan talaga, mga kapatid ko, they are very, very helpful. Oo, in their own sense, they have their own, maganda din naman po ang pagpapalaki po sa amin ng mga magulang namin. Pero ako kasi, akong ate nila na mataray. Kaya nga po, naikwento ko last time na, imagine, doktor at saka abogado, sinigawan ko. Nung nasa Japan kasi wala na akong bag, madami akong pinamili. Ngayon, itong dalawa, akala ko, text ako ng text, yung pala, wala talaga palang, walang outlet. Kung baka ako kasi meron. Kaya minsan, pag naglalakad kami, kahit anong country kami nagpupunta, lagi po kasi ako may daladalang yung hotspot ko. So, sila po, nakikiano sa akin. Kaya nga, pagdating ko dito, laki-laki ng bills ko, no? Anyway, it's okay. We have fun. So, tinabi ko, pinagalitan ko. Imagine, alam mo, bigla nung umalis sila, gabing-gabi na yun, pumunta sila, nasa Asakusa kami. So, punta sila doon para bilan nila ako ng isang bag, isang maleta. Biglang naisip-isip ko, inutusan ko isang doktor at saka isang abogado. Nirerespeto to, tapos ako ate nila pa. Pero alam mo, nakita ko talagang ang humbleness at saka kabaitan ng dalawa kong kapatid. Si Bunso din. Tatlo sila mababait. Ako, kaya nga sinasabi ko sa mga kaibigan ko, uwi ang Pilipinas, pamasahe lang ako. So, sila nang bahala sa akin. Pero pag gusto ko mag-shopping o gusto ko may bibilin ako, may pamimigay ako, or may gagawin akong charity, kay Bunso ako utang. At December yun, syempre, by January or February, bayaran ko na lang siya. So anyway, yun na nga, kumbaga sa kindness, kung asikala nyo sa akin, mabait ako. Hindi po, mas mabait ang mga kapatid ko. So, yeah, yun nga po. May ito na nga ito. Sa Romans 2 verse 4 sabi, remind us that God's mercy and grace should lead us to repentance, not judgment. The Holy Spirit enables us to have moral integrity with kindness and not get trapped in self-righteous judgment. Oo nga. Alam mo, may mga tao talagang nami-misunderstood ka. Ang kabaitan mo, minsan maraming taong nagsasamantala sa kabaitan ng isang tao. Oo. Ako po, biktima rin po ako. Kaya galit-galit ng mga kapatid ko sa akin. Doon sila nagagalit sa akin. Kasi ako sobra-sobra magtiwala. Mga kapatid ko, tahimik lang mga yun. Pero, nung sinasabi, pag at the end ako natotrouble, sila ang tumutulong sa akin, sa totoo lang. Kaya nga, kudos talaga ako. Same as, mga pamangkin ko, they're really, really nice people. To think na my sisters raised them up sa magandang hindi, napaka-sweet talaga. Kaya nga po ako, hindi po ako natatakot kung ako ay mag-isa, wala akong anak. Ayan, mga pamangkin ko, kaya lang joke ko nga sa kanila. Kung sino sa kanilang una nag-asawa, malaking halagang makukuha na. At the same time, bigyan nila ako ng apo, malaking halaga bibigay.
So, yeah, kung kabaitan, ang mga kapatid ko ang napakabait. Pati po sa community, lalo na yung bunso. Oo, politician kasi yung kanyang asawa dati. Ay, asawa niya, dating politician. Baka sabihin nyo, ano ang kapatid ko, happily married ang kapatid ko. Yung bayaw ko is a very nice guy too. Lalo na nung COVID. At hindi naman ako nakikipagpolitika, no? Siya po ang siya ang bumabalandera sa amin sa bayan namin. Kaya nga po nagkasakit silang mag-asawa eh. Mabuti po ang farm namin, yung kwarto hindi dikit-dikit, hiwalay. So doon siya, si Bong nasa baba, siya nasa taas, yung kapatid ko. Tapos abutan na lang sila ng pagkain ng ng mga tatauhan nila. So yeah, mabait kumbaga tapos yeah, wala po masasabi matao sa kanila. Maliban lang sa mataong inggit. Oo. Meron bang inggit? Tingin ko meron din naman. Hindi nawawala yan. Hindi nawawala mga inggit. So anyway, wag ho natin yung inggit. Maging mabait po tayo. Please, maging mabait naman po tayo. Darating na ang Panginoong Hesus. Matakot-takot na po kayo. At saka, hindi nyo kilala ang tao. Huwag kayo maghusga. Oo, wala kayong kaalam. As if best friend mo. Okay lang pag yung best friend mo ang nagsalita. Yun nga, may sakit din. May nasaktan or what. Pero pagdating yung hindi nyo kilala ang tao, wag ko kayo malaking kasalanan po yan. Pagpipray. Kaya nga itong pray and fasting ko, pinagpipray ko yung mga inggitero at inggitera. So anyway, ito lang naka 12 minutes na ako sa fruit of kindness. Parang gusto kong, kasi alam mo marami po nagre-request na sana yung fruit of the spirit. So anyway, salamat po sa inyo. You got to like and subscribe and share this. So, siguro itong fruit of, kasi ito yung mga bumalendera sa akin, fruit of kindness. Mukhang nakikita ko na yung aking client, parating na. So, don't forget to like, subscribe, and share. Okay? Salamat po!